Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang pagtutol ng ICC prosecutor sa hiling na interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang diyan ang pangamba ng prosekusyon dahil makapangyarihan pa rin umano ang mga Duterte. Nakatutok si Marisol Abduraman. It doesn't make sense to say. Hindi raw maintindihan ni Vice President Sara Duterte ang mga rason ng prosekusyon sa pagharang nito sa hinihinging interim release para sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa kasi sa idinadahilan ng prosecution ang pagkakaroon pa rin ng makapangyarihang mga kamag-anak at kaalyado kabilang ang bise. But my power and authority do not extend beyond Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release ay wala tayong say doon at hindi makikinig yung gobyerno doon sa Philippine Vice President. Ipinunto rin ng prosecution ang mga pahayag ng kanyang pamilya. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado, hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Kasama sa kondisyong inilatag ng International Criminal Court para mabigyan ng interim release ang isang akusado, masigurong hindi nito mahaharang o mailalagay sa panganib ang investigasyon. He never did anything against the witnesses. Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trineten yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya. It is clear that he is in court requesting for interim release and signifying that he will comply with all the obligations, I suppose. Nasa Pampanga ang bise para sa pagdiriwang ng kasarilayaan ang taunang selebrasyon ng Office of the Vice President para sa Pride Month. Kagagaling lang niya ng Australia para sa Free Duterte Rally kasama ang mga Pilipino doon. Pinuna ng ilan, kabilang na ang Malacanang ang biyaheng ito ng bise. Paglilinaw ni VP personal at hindi opisyal ang kanyang pagbisita sa Australia, kaya wala raw ginamit na pera ng gobyerno sa kanyang nasabing biyahe. Ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Tungkol naman sa sigolot sa Middle East, sinabi ni Duterte na handa silang makipagtulungan para sa repatriation ng mga Pilipino doon. Pero nababagalan siya sa kilos ng gobyerno. Dapat kasi the moment na nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. Hinihingan namin ng reaksyon dito ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.